kaya pala pinipigil ang pagpapatalsik sa kanya. Dating kaalyado at di umano'y malapit sa Pangulo, handang tumayo bilang testigo. Ito ang isiniwalat ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Attorney Mike Defensor sa media, kung saan mismong nakausap niya via telephone call ang dating Committee Appropriations Chairman at resigned ako Bicol Party List Representative na si Zaldico, kung saan handa raw nitong patunayan sa korte ang lahat ng kanyang mga aligasyon at kalakip nito ang kanyang hindi mabilang na ebidensya patungkol sa di umano'y pangulimbat ng pera ng taong bayan na tila may kumpas raw ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiyak nga raw na tila kotakot na raw ang pangamba ng ilang mga nasa palasyo ng Malacanang, kung saan sa hindi raw nila inaakalang pagkakataon ang dati nilang mga trabahador at tila nakakakita ng kanilang mga maling ginagawa, handa na raw lumaban sa kanila at magsiwalat pa ng mga ebidensya. Dagdag pa ng veteran lawyer na si Attorney Mike Defensor, hindi raw aatras si Zaldico para mapatunayan sa publiko na nagsasabi siya ng totoo at ang mga mali-malitang pera na idiniliber mismo sa bahay ng Pangulo at ng dating House Speaker na si Martin Romualdez ang siyang magbibigay linaw na totoo at hindi kuro-kuro ang mga akusasyon ng korupsyon laban sa administrasyon. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan mismo ang dating Anak Kalusugan Party List Representative at tumatayong petitioner ng third impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Mike Defensor ang naglabas na ng isa sa mga pinakamatatag nilang alas, kung saan mangyari lamang raw na maisampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mismo si dating ako Bicol Party List at former Committee on Appropriations Chairperson na si Zaldico ang maglalabas ng higit sa 10 ebidensya na magpapatunay na karapat-dapat lamang raw mapatalsik na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kutakot na korupsyon na nangyayari sa kanyang gobyerno na tila ang lahat raw ng ito ay may kumpas ng mga tao sa palasyo. Narito't panoorin ang full video. Number 2, in the case of Congressman Zaldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at siyempre, bigyan din ng pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Zaldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, maging yung pag-aayos ng budget in the program allocation. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-congressman Zaldico. Tama? Content, si Zaldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Content, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya,
wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sabi ko, wala namang kaming ibang hihingin sa iyo kung hindi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito, 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap po, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado. Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung pang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, humingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya, pero parang parang may ginagamit din silang ibang telepono eh, doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko lang banggitin. Baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin. Pero hindi ako worried kay Saldi ko ha. I mean, siya naman nasa ibang bansa. Pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila. Pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko. Opo. Yes. Sir, ito hong nung nakausap mo siya, nagtanong ka ba sa kanya na, hinahanap ka dito, sabi mo, babalik ka daw, sabi ni Secretary Remulla, meron ng mga pare na intermediaries din, susuko ka daw, o makikipag-dialogo ka daw, makikipag-dialogo ka daw. Hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka, una, baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, baka may ginagawa nga siyang paglinya. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. So, hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang, baka meron lang nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to sa mismo, parang wala naman akong narinig eh. Opo. Sabi pag-usap. Okay, sige po. So, alam mo mga Chris, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., inaasam niya maging MMDA chair. Pupunta-punta na siya. Di umano ha. Pupunta-punta na siya sa MMDA, nakikimiting-meeting, hindi pa siya na-appoint. Until, kinwestiyon. Kung hindi tayo nagkakamali, parang nag-question ni Chief Legal Counsel. Juan Ponce, at nandyan ka. You're not part of MMDA? O ngayon, dahil hindi na-appoint, baka kaya. Di ba? Baka kaya. Alright, so nakakaloka talaga tong si Kumari ko. Kung meron mang tanim bala, alright? Tanim witness, si Mari hindi nagpatalo. Meron siyang tanim chismis. Alam mo
narinig ko magsalita siya, akala mo kausap niya yung mga kamartes niya lang. I mean, come on. PCOUSEC ka. Public official ka. Ang nanonood sa'yo, publiko. Ang mga Pilipino, na kahit ayaw sa'yo, napapanood ka. Tapos magtatanim ka ng mga ganyang klase ng chismis. Walang kakwenta-kwenta. Bigyan mo naman ng dignidad ang sarili mo. Diba, can you imagine, di umano, allegedly. Kaya nagagalit itong si Mike Defensor sa administrasyon kay BBM because hindi ito na-appoint. Dahil pangarap daw ni Mike Defensor na maging MMDA chairman. Na sinabihan daw siya ni Enrile na, ba't ka na hindi dito? Hindi ka dapat nandito. Naalala ko tuloy si Cathy Binag. Nung kinento ni Cathy Binag na nakita siya ni Liza Marcos sa bahay nila, tapos inaya siyang mag-drogation, suminghot. Ang sabi ni Cathy Binag, hindi ako sumisinghot. Tapos galit na galit to si Kokak. Ang sabi daw ni Kokak, kung hindi ka sumisinghot, then why are you here? You're not supposed to be here. Why are you here? Ganon. Nakakaloka. So, ganun din daw ang ginawa nitong si Enrile kay Mike Defensor. Ang nakakaloka dito, no? Ang labdaw ng utak mo. Alam mo, sabaw na sabaw ka. Again, ulitin ko, paulit-ulit ko itong sinasabi. Ito yung abogadang ang katwiran laging pang tanga. Ito yung taong magaling lang magsinungaling pero hindi marunong mag-isip. Para sabihin mo, galit si Mike Defensor because gusto niya magpa-point, hindi siya in-appoint. Paano yan? Ikaw in-appoint ka? Kaya himudpwet ka kay Ngagva? Ganun ba yun? So pag in-appoint ka, katulad mo, appointed ka, kailangan talagang higupin mo ang tumbong ng Pangulo. Alam mo yung mukha kang gaga, saka kasinungaling. Yung galit ng buong bayan sa'yo. Yung galit na pati mga Pilipino saan mang sulok ng daigdig, saan man sulok ng mundo, galit ang Pilipino sa'yo. Pero okay lang kasi nga appointed ka. Bayad ka. May gulay. Yung katwira mong pangtanga, pangsyunga, para sa isang abogado, masyadong mababa. Masyadong mababa yung standard mo. Masyadong mababaw ang utak mo. Obviously, at alam mo yan, na ang nakawan sa gobyernong ito, garapalan. Hindi na nga uso ang hiyaan eh. Can you imagine, nag-file pa lang filing of impeachment pa lang, hinarang na. Diba kung di ba naman talaga mga garapal, mga putang inang yan? Tapos sasabihin mo, galit lang si Mike Defensor dahil hindi siya na-appoint. Kaya kasama siyang tumitulig sa laban sa gobyerno. My God. So kami, yung taong bayan, hindi naman kami nagpa-appoint kay Ngagva. Pero galit din kami sa kanya. Ano namang dahilan namin para magalit? Bigyan mo rin kami ng dahilan. Si Mike Defensor kasi hindi na-appoint. Kami, ang taong bayan, bakit galit? Anong dahilan mo naman sa amin? Grabe, ang papaw ng utak mo. Ikaw na-appointed ka. So ano ka? Kaya himudpwet ka. Kaya kulang na lang higupin mo lahat ng ebak nitong si Ngagva dahil appointed ka. At ba explain natin sa kumari ko, di ba? Magkano pa pinag-uusapan natin, Mari? Para kang si Trililing, magkano pinag-uusapan? Magkano ang talent fee nyo? Tandaan mo, Mari, huwag ka magyabang. Dahil yung talent fee na tinatanggap mo, na pinapalamon mo naman sa asawa at mga anak mo, galing yan sa pera ng taong bayan. Yung ninanakaw ni Bangag, pera yan ng taong bayan. Sabi sa'yo, Mari, pagbaba ni Ngagva sa pwesto, wala ka na sa posisyon, hindi mo na kayang magyabang, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Tingnan natin, Mari. Ina mo.